Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong taong 2026 sapagkat makakasama natin for our first episode. Walang iba kundi makakasama natin ang ating Municipal Youth Development Officer Designate. Let us all welcome Sir Muhsin H. Ibrahim III or mas kilala sa tawag na Sir Giro. So yun po, magandang umaga po sir and welcome back po sa ating programa. Yes, magandang umaga Sir Joshua. And of course, sa lahat ng mga nanonood at mga sumasabay-bay po sa ating programa for the Municipal Information Office. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang kasalukuyang Municipal Youth Development Office at I'm very glad to be here. And behalf din ng ating punong bayan na nais, kung tutuusin po, nais niya rin talaga na siya yung pambungad natin para sa taong ito. But of course, due to many engagements at iba pang mga priorities ay hindi tayo maharap sa ngayon na ating punong bayan. But then of course, he'd like to express his gratitude para sa lahat ng mga kababayan natin for the year 2025 and looking forward daw po siya para sa iba pa nating mga successes in the coming years. So yun, maraming salamat po Sir Giro sa palagi ang pagpapaunlak ng aming interview. And of course, we best hope po na sana makasama natin si Mayor Benedito sa ating programa. So ayun po, kamusta naman po ang pagsalubong po ninyo ng taong 2026? Actually, parang halo yung mga thoughts ng mga tao. Nito nga ginawa nating countdown to 2026. Nagugulat ako halos yung mga mensahe ng ating mga opisyal at ng iba pa mga kasama parang tutungkol sa mga struggles, sa mga challenges. Because indeed, 2025 has been very challenging. Yes, of course. For many of us all over the world. And even in Brooks Point, kasi talagang if we're gonna look at the data, maraming mga tragedy na nangyari, mga hindi nais, tumataas din yung ating yung rate natin nung cases natin ng hindi magandang kinahantungan ng ibang mga kababayan natin due to some sad decisions and things that we want to address especially by this year po. But then of course, sa pagsalubong sa 2026, bagong pag-asa at bagong pagtanaw para sa mas magandang kinabukasan at mas maliwanag na buhay ng ating mga kababayan sa Brooks Point. Thank you so much po. So kanina na-mention mo po na parang we are looking forward for great things this coming year 2026. Ngayon naman po, sisimulan ko na po ang mga tanong kasi sinabi nyo na rin naman po kanina. So yan po, Sir Giro, habang tinatanaw po natin ang taong 2026, sa simpleng salita, ano po ang mga direksyon ng MYDO or ng Municipal Youth Development Office para sa kabataan ng Brooks Point? Ano po yung gusto nyo pong maabot nila na tulong mula sa LGU? Yes, thank you so much doon sa tanong na yun, because if I'm gonna put all the plans together for 2026 as to what we have for the youth of Brooks Point, I would say one word is innovation. Okay. Talagang look forward to a lot of innovations coming this 2026. Tayo po ay naitalaga bilang MYDO noong November 3. And after that, we've conducted several projects and programs for the youth. But this 2026 talagang pinaghahandaan namin, Sir Joshua, kasi kumbaga gusto namin talagang mas maramdaman pa ng mga kabataan natin yung existence ng ating municipal government, specifically ng tanggapan ng ating municipal youth na maramdaman nila na mayroong facility, mayroong talagang ahensya na tatanggap sa kanila at pakikinggan yung mga pangangailangan nila. Tayo po ay nag-raise na ng ating mga training needs assessment at iba-iba pang mga policy-based mechanisms. And by 2026, yung direction na titignan natin talagang towards innovation tayo. Look forward sa maraming mga programa na bago. Mga programa na malamang siguro ngayon lang sa Brooks Point. Isa na dyan yung facility which later on we'll talk more about, na talagang mapapakinabangan ng mga kabataan natin. So ayan po, thank you sir. Thank you so much po Sir Giro. Napakagandang word po no mga kababayan natin, innovation. Kasi 2026, syempre new year siya. Hindi naman pwedeng paatras tayo. At alam naman natin na napaka-progressive ng mga kabataan dito sa bayan ng Brooks Point. So that's very important for them to know innovation and to embrace innovation. And napakaganda din po nun kasi mayroon po tayong katulad po ninyo na progressive na leaders dito sa bayan ng Brooks Point. Marami na po kayong
naisagawa or na mga seminars and youth activities. Alin po dito yung mga or alin po rito yung plano po ninyong ipagpatuloy o mas palawakin pa ngayong taon? At para sa inyo po, bakit po ito mahalaga po sa ating mga kabataan? Yes, totoo lang, ang pinaka-priority talaga natin pagdating sa mga trainings and seminars based sa ating pagsusuri at gayon din sa training needs assessment natin, talagang yung mga naisagawa natin so far, Sir Joshua, ay yung nakafocus sa digital literacy, Yes. paggamit ng social media, artificial intelligence, and those are things na definitely will keep going for the year 2026 kasi talagang napapanahon yung usapang digital literacy, Yeah, media literacy, which you're very familiar kasi isa ka rin sa mga Of kilala course. natin na nagtotalk pagdating sa usaping yan, no? Yeah, thank you So, so mahalaga na matutunan ng mga kabataan natin ano ba yung tamang paggamit ng ating media. Ano ba yung paano ba nila makakapitalize yung skills on editing, on graphics design. Because gaya nga nasabi ko palagi sa mga kabataan, just last December 6, nag-conduct tayo nung ating graphics design workshop ay talagang mag-invest sa mga ganong klase ng skill na mag-attend ng mga kahit simpleng workshop o training patungkol doon sapagkat out of that, you never know that maybe Yeah. just like Oo, me, oo, no? Ako oo, po yeah. ay isa rin akong part-time graphic designer and social media manager, which again, another source of income beyond my work after ng work with the government is that I do that as part-time, which then what I use para i-finance yung iba kong Yeah. mga pangangailangan at ganun din yung iba nating mga kagustuhan. So sa mga kabataan talagang para malayo din natin sila sa bisyo, ang focus natin ay pagpatuloy for next year ay yung mga workshops, yung mga trainings na kung saan ay matututunan nila yung mga bagong skills na pwede nilang i-capitalize. Investment nila sa sarili nila na mapagkakakitaan nila na eventually, kagaya ni Kuya Jiro na umattend lang din ng workshop dati sa Photoshop and trinay i-apply yun na who would have imagined could actually earn money from Yeah, that. oo. Malalayo natin sa bisyo yung mga kabataan natin kasi magkakaroon sila ng mapagkakaabalahan at mapagkakakitaan. Doon sila papaldo, hindi sa Yes. bisyo, di ba? Yes, definitely. Nakakatuwang isipin po, Sir Giro, no? Kasi before, I think, just this week, nakapag little talk ba yan ako sa mga interns namin. So, yun yung sinasabi ko na sobrang importante na matuto ka sa mga bagay-bagay that involves technology, especially yung mga editing platforms. Yes. Kasi you never know nga, di ba? Katulad ng sinabi po ninyo na pwede nating pagkakitaan yung yung skills na to, pwede nating i-capitalize yung skills na ito. 'Di ba? Syempre, kumbaga parang hard skill siya 'di ba? Yes. Hindi lahat marunong. So kapag natuto ka sa ganitong bagay, malaking advancement ito para sa iyo. Yes. Kasi kumbaga yun yung nagsiset sa iyo na different from the others. Marunong ka, sila Yes. hindi. And just to clarify with our fellow youth, no, sa mga kabataan natin, hindi sinasabi na, kailangan para matuto ako ng graphics design, matuto ako ng ganito, kailangan artist ako o talagang, kumbaga, creative thinker ako. Not necessarily because those are things na definitely plus point yun o bonus Yeah, yun. Pero sa kagaya ko na hindi naman talaga ako artistic, hindi naman talaga ako ganun ka-creative. Pero once you learn the basics, Yeah, totoo totoo. yun. Yeah, totoo. Once you learn the basics, di ba? Eventually, parang, kasi may science behind Yeah, Kagaya dati, kapag artist ka, alam mo na agad ano yung magagandang kulay, ano yung complementary, but then eventually, kapag inaral mo naman yung science behind, kahit na hindi ka artist, malalaman mo kung ano yung complementary, Yeah. ano yung magandang gawin. So, ganun yung mga skills na pwedeng i-capitalize ng youth natin. The fundamentals and basics of graphic design. And also, I would like to add with his answer kanina, no? Hindi kailangan natin ng magandang gamit. Especially if you are a beginner, for starters hindi natin kailangan ng magandang gamit. Siguro makukuha natin yon, time will come. Nakapag-invest tayo, nakapag-ipon tayo, we will get through there. So, ayan po. Thank you so much for that. Mahalaga ang ugnayan ng MYDO, especially sa SK Federation. Yes. Sa aktual na pagpapatupad ng mga programa, paano po nagtutulungan ang MYDO at SK Federation ng Brooks Point para mas maramdaman ng kabataan ang epekto ng mga activities or aktibidad?
It's definitely right after I was designated sa MYDO. Yung una naming activity, I think that was just 4 days after ko ma-designate sa MYDO, ay pinatawag natin yung ating SK Federation, which is samahan ng mga SK chairperson ng bawat barangay. At masasabi ko sila yung may pinakamahalagang gampanin. At buong pasasalamat din natin no, sa ating federation, sa pangunguna ng ating Municipal Federation President Honorable Jason Ray M. Sespeña, na talagang very supportive, pumupunta sa office kapag kailangan ko talaga siya, kailangan ng perma, kailangan ng decision. Dahil ang talagang yung sangguniang kabataan po natin, malaki ang ambag nila Of dito. course. Kung ang MYDO yung enabler, sila yung sa execution eh. Yes. Kumbaga, kung kailangan namin ng mga kabataan, kaya namin i-provide ang venue, kaya namin i-provide yung resources. Pero yung magdadala ng mga kabataan doon at magpapaabot ng mga serbisyong yun sa kabataan, talagang yung sangguniang kabataan, yung tulay natin. At sila yung talagang para sa execution ng mga yon. Kaya buo yung pasasalamat natin and we're looking forward sa continued partnership natin with our sangguniang kabataan. Kasi ngayon ko lang na-realize talagang sobrang dami pala nilang mga activities. Kung titingin ka sa kanila as a normal mamamayan ng Brooks Point, parang yung iba sa mga kabataan natin, maghahanap sila, they want more. But then when you're in it, you'll realize and you get to know these kids na may mga priorities din sila sa studies nila, sa personal life nila, but then they still try as hard as they can just to provide services for their fellow youth. Talagang I salute yung mga sangguniang kabataan natin, especially sa bayan ng Brooks Point. So, syempre, napakalaki ng bayan ng Brooks Point at meron tayong 18 na barangay. Hindi kaya ni Sir Giro, hindi kaya ng buong MYDO na isa-isahin ang bawat sulok ng ating bayan. So, that's why we are very thankful po sa ating mga sangguniang kabataan officials, mga chairmans, pati na rin yung mga councilors. Kasi talaga naman, and I believe most of them, if not all of them, are doing their best para maibigay yung serbisyong hatid ng pamahalaang lokal sa mga kabataan dito sa ating bayan. And thank you for that po. Pagdating naman po sa suporta ng pamahalaang bayan, paano po ninyo inilalarawan ang tulong ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ng iba pang mga LGU officials sa mga programang pangkabataan? Yes. Pagdating kay Mayor, I would say it's over 100%. Totoo lang. Walang bola, walang pagpapasipsip, no? Talagang tinitingala ko yung ating punong bayan kasi sa liderato pa lamang, sa pag-empower pa lamang sa amin. Simula din nung siya ay nanungkulan sa atin, talagang mas napasipag yung mga empleyado natin kasi kumbaga papatamad-tamad ka samantalang ang iyong mayor ay nakaupo maghapon doon sa lobby trying to entertain and accommodate all of our fellow Brooks Pointers, no? Doon pa lang talagang makita ko na yung kanyang suporta sa mga ginagawa natin. At si Mayor talagang, once na mag-pitch ka sa kanya ng idea, pakikinggan ka niya. Definitely, due to very busy time, sometimes you just have a few minutes. Pero kapag nakita niya yung depth nun, magsasabi yan na parang, mamaya, balik ka dito, pag-usapan natin. Kapag kailangan ng talagang mas pag-isipan pa. Pero yung mga automatiko na alam niya na, ang lagi niya nga sinasabi, talagang believe ako kay Mayor, kapag may pondo, maganda ang paggagamitan, gamitin. No? Hindi kailangan, hindi parang, huwag kayong matakot sa akin na parang pipigilan ko ang paggamit ng pondo. So, ayun, kaya this last few months, definitely we've been able to make use and utilize all of our resources to the full utilization. In a way na kagaya nga niya, nakakapagsagawa tayo ng workshop kahit na 1 week lang yung preparation stage natin. So maraming salamat kay Mayor nun. Ganun din sa ating mga sangguniang bayan members, sa ating ikalawang punong bayan na kung saan naaaprubahan yung mga ordinansa para sa mga kabataan, yung mga polisiya para sa pagpapaigting pa ng participation ng youth natin at ng mga programa natin para sa kanila. Speaking of utilization, balita ko meron tayong Brooks Point Youth Center. Meron na po ba siya dati? I think meron na siya dati, no? Meron po tayong Brooks Point Youth Center. Saan po ito matatagpuan at paano po ito nagagamit ng MYDO bilang espasyo para sa mga aktibidad at pagtitipon ng kabataan? Oo, maraming salamat sa tanong, no? Yung teen center has been in existence for a long time. Pero talagang we have to admit, over the last few years, it's been mainly of a compliance. Yeah. Talagang merong existing, may mga gamit. Yun na yung gusto kong abangan po ninyo ngayong darating na taon ng 2026. Kasi nagulat din ako, Sir Joshua, ito po kasing teen center, para lang po alam ng mga kababayan natin, alam natin lahat, no, ay nasa ilalim to noon ng pamamalakad ng Municipal Planning and Development Office. Under kasi to siya ng population
division. Yes. So after siya ng POPDO natin, no? So nangyari po, hiningi natin to sa atin pong yumao ang ating minamahal at ginagalang na Sir Joey Piramide, our former MPDC. Bago po siya na mayapa, ay nahingi natin to sa kanya ng pabor nung tayo ay na-designate bilang MYDO na kung maaari ay ilipat na sa pangangalaga ng MYDO ang teen center. And definitely, yun yung isa sa mga last decisions ni Sir, no, na talagang binigay sa atin. Kaya naman din, right after, nito din nagkakaroon ng transition, patuloy na po. Kami po ay ilipat na rin, doon na kami mag-uopisina sa ating teen center, na located ito, kung nakikita niyo yung facility sa gilid ng ating Brooks Point Event Center, yung second floor po nun is dedicated solely for our teen center. Para mas maging familiar yung mga kababayan natin, yun yung building na ang first floor po ay yung NBI. No? Isa sa gusto rin namin magandang balita sa mga kababayan sa pangunguna ng punong bayan natin, Mayor Jun Benedito, magkakaroon na po ng extension office yung NBI dito sa Brooks Point. Yay. And so, we don't really have to go to Puerto Princesa Para kumuha ng NBI Oo, clearance. lalo na Sir Joshua, no? Kasi karamihan sa atin talagang yung rason na lang para pumunta sa Puerto, NBI at saka yung drug test. Yes, oo. Kasi ito yung kailangan na requirement sa mga pag-apply sa trabaho. Ngayon po, na magkakaroon na ng NBI dito, at the same time, unti-unti nang na-accredit yung mga hospital natin, like Sagrado Hospital, para mag-drug testing. Yes. So, talagang wala nang rason yung mga kababayan natin para gumastos at bumiyahe, no? Pero going back to the topic of the teen center, ito po ay operate namin in the coming months. Ilo-launching namin. Isinasaayos lang natin kasi medyo matagal hindi nagamit yung facility. So may mga kailangan po talagang renovations na gawin. Pero once maisaayos namin yon, Sir Joshua, yung plano namin doon napakaganda. For me at least, no, I hope ma-appreciate ng mga kababayan natin. Along with the small office ng MYDO, pag pumasok po kayo dyan, magkakaroon ng reception desk dyan na mag-assist sa inyo. Ang gusto po namin mga services na i-offer sa Teen Center, first and foremost, appreciation ng arts and musical instruments. Kung gusto nyo matutong magtugtog ng piano, meron tayong piano doon. Gusto nyo matutong magtugtog ng gitara, merong mahigit 10 gitara na nandun. Definitely, actually, nagulat din ako. Gusto nyo matuto ng drum set, yung mga sa mga Yung professional pang-combo, talaga na ano, meron po doon. Mga beatbox at kung ano-ano pang mga instrument. Kung gusto nyo naman ng sports, meron din po tayo doon para sa sports. May ping-pong doon, may mga darts. bola doon, I may think may darts darts doon, din, oo. at iba-iba pang mga materyales. But beyond sports and appreciation of arts and music, isa sa mga gusto nating idagdag sa Teen Center is a small academic unit na kung saan yung mga kabataan natin pwedeng pumunta doon para mag-research ng internet. Meron tayong computer. We'll start with at least 2 kasi yun lang yung kaya natin sa ngayon. How about Merong printing? Printing. Okay. Magkakaroon ng libreng printing. Will enter into memorandum of agreements with universities as well para yung mga student interns natin, student teachers Yes. na nag-i-intern na ay i-render din nila yung voluntary service nila para from pwede. time to time, Oo. pag pumapasok yung estudyante doon, gagawa ng homework, may tutulong din sa kanila. If they need help with a specific subject, meron din pwedeng mag-tutor sa kanila. And aside from that, magkakaroon tayo ng parang mga Saturday sessions na kung saan ay merong mga free coffee, tapos magkakaroon ng parang mga while you're having coffee, may nagtotalk sa harap about mental health. So we have a lot of plans for the Teen Center, and that's something which I hope our youth will appreciate dito sa bayan ng Brooks Point, and I hope na puntahan ninyo, bisitahin ninyo everyday available for all of our youth in Brooks Point. Nakakatuwa at nakaka-excite po, no? But at the same time, nakakalungkot kasi lilipat na sila doon sa Brooks Point Event Center. Mawawalan kami ng kapitbahay na sobrang galing na madaling lapitan. But for the greater good, maraming salamat po for that initiative and for that plan po para sa kabataan. Parang ang sarap maging bata na lang ulit. Yes. Pwede po ba maging estudyante na lang ulit? Pasok ka pa naman sa youth di ba? Hanggang 30 years old, yes, di ba? 15 to 30 years old, So, pasok yan. na pasok pa. Pasok na pasok pa. Kasi plano ko na magpakasal bukas. Paano kaya yan? Okay. Joke lang. Eme lang po yun. So, ayun. Maraming salamat for that. And ayun po, narinig po natin sa lahat po ng ating mga listeners na magiging available po ang ating Teen Center sa tabi ng Brooks Point Event Center. So that's, we need to utilize the resources, we need to utilize its services para ma-maximize natin at matulungan
tayo. How about billiards? May billiards pa. Meron, actually may plan eh. As of now, wala pang procurement noon. Pero definitely magkakaroon din. Kasi that's another sports that the youth can enjoy. And gusto ko lang din idagdag, Sir Joshua. Besides that facility, kasi kung lalagay natin yung sports doon, medyo maliit yon. Si Mayor po kahapon tinatawag ako. Yan na naman. Just Okay, to go. brag about something. No? Okay, okay. Gusto niya lang ipagmalaki na, Sir Giro, tignan mo may allocation ako na inallocate. Kasi gusto niya magpatayo ng isa pang facility malapit sa event center na para siyang sa facility na yon meron na talagang space para sa mga iba't ibang sports. Like for example, Badminton, pwede for tennis, merong space na talagang may mga gamit na rin for table tennis, for ping pong, at iba-iba pa. Na gusto niya, yung teen center, music, appreciation, and whatsoever, then yun daw yung extension na kung saan nandun yung mga sports talaga natin, lalagyan natin ng mga parang mga desk. Gusto ko lagyan ng parang units ng mga divisions na pag pumasok doon, kung interested ka sa badminton, dito ka punta para i-register ka rin agad sa mga clubs and organizations. And upon the instruction of our mayor din po, abangan ninyo this January or February, magpapatawag kami ng Youth United kung saan ay imi-meet namin yung mga organizations, especially yung mga sports clubs natin para tulungan namin kayong ma-register sa ating YORP. At the same time, accredit po ng ating Sangguniang Bayan. Thank you for that. So super extended na po ang ang ating teen center. So ganyan po, nakaka-excite ang programa po ito or parang serbisyong hatid po sa atin ng MYDO. At ito po, bilang panghuling tanong po natin sa inyo, ano naman po ang mensahe ninyo sa mga kabataang nakikinig sa atin ngayon? Lalo na sa mga gustong makilahok pero hindi pa alam kung saan at kung paano magsisimula. Siyempre maraming mga mahihiyain pero gusto talagang mag-join sa mga programa natin na ganito. Ano pong mensahe po ninyo? Sa lahat ng mga kabataan natin, sa mga kapwa kabataan, we still consider ourselves among the youth. But what I really would like to say is that definitely one of the key to a successful future, a brighter future, is for you to get involved. Talagang magandang training ground, yung mga aktibidad, yung mga programa na isinasagawa ng ating pamahalaang lokal para magkaroon kayo ng mga connections, magkaroon kayo ng mga kaibigan. We hope that we are able to help you to refrain from just playing with your phone, things that are totally valid, no? Yeah, Okay lang yung mobile games, you can do that from time to time as long as you don't do it all the time. So, kapag nahihiya kayo, I think the first approach really is to send a simple message to MYDO na, hello po, or sa SK ninyo na, hello po, may activity po ba? Pwede kami mag-join. And you will have to eventually learn to get out of the box. Yes. Talagang kailangan matutunan natin na despite yung pagkamahiyain natin, yung pagka-introvert natin, sikapin natin na mag-create ng mga meaningful connections, no? You never know, maybe on that one workshop you've attended, you will build a lifelong relationship with someone na pwedeng umattend ka ng graphics design workshop, meron kang nakagrupo doon, naging friend mo siya until eventually hindi love, hindi relationship, until eventually. Malay mo, who knows? Malay mo, 'di ba? Until eventually from that one workshop, that person could be someone na matanda ka na, tapos tatawagan mo na, Gang, pwede ba akong magstay sa inyo? Gang, pwede bang tulungan mo ako sa business ko? Alam mo yun, talagang lagi ko sinasabi, if you are to capitalize or to invest on yourself, you also invest on other people. Na parang you make meaningful relationships, no? Things that I'm really proud of kasi yung mga friends ko, kumbaga kagaya ninyo, if I need something about a certain matter na hindi ko expertise, madaling tawagan, we need connections really to grow. So kaya naman, break that barrier, get out of that box, and explore this crazy but definitely wonderful and beautiful world. Yan. Thank you so much. Hindi na natin namalayan ng oras, but we are very thankful for that very, very meaningful discussion with you, Sir Giro. And of course, huwag po natin kalilimutan na i-like at i-follow ang official Facebook page ng Municipal Youth Development Office. Sa Facebook po yan, available po. And of course, thank you so much, Sir Giro, sa pagbibigay po ng time palagi sa amin dito sa Municipal Information. You're always welcome. And again, I salute and I thank our Municipal Information Office for doing this. Maraming salamat po. So, ayan po. At dito nagtatapos ang ating Talakayang Bayan. Susunod na po ang ating Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan.
Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan!